So may nangyari talagang hazing sa ating analysis. So kung may initiation yan at merong hindi makahinga, yun yung clue natin, di ba? So ibig sabihin nun ay yun na nga, sinaktan si Rene. Si Rene kasi ang inano natin doon kasi si Rene yung pinakabago sa grupo. Kahit si Kiefer ay rookie, the probability is very high na hindi po siya pwedeng utos-utusan kasi anak po siya ng coach. Kumbaga si Kiefer ay safe yan kahit bago siya. Kasi anak siya ng coach eh. Diba? Ikaw player, sasaktan mo yung anak ng coach? Hindi. Baka maano ka na lang, water boy. Diba? Right? So sino talaga dito ang mautusan nila ka at gawing alipin? Eh si Rene kasi bago siya, taga-probinsya. So the probability is very high na si Rene yung mahirapan huminga kasi napuruhan eh. Noong totally, wala na talaga. Wala nang pulse siguro. For sure, tinitingnan naman talaga nilang pulso. Di ba? Kasi namumutla na daw. Ang imagination natin, namumutla na siguro, hindi na makahinga. Tapos ayun, natigok. So, syempre, kung yun ang nangyari, paano nila explain? Di ba? Mas mahirapan sila explain na natigok na wala sa tubig. Right? So, yun na nga. Sa ating analysis, binitbit nila si Rene na wala ng buhay doon sa malalim. Okay, para palabasin na nalunod. Bakit yun ang theory natin mga kaloys? Kasi hindi ma-prove ng CIDG base dun sa CCTV nakita natin, di ba? Na buhay or wala ng buhay si Rene. Di ba bago sila mag-activity kasi sabi nila nag-activity daw sila tapos doon nangyari. Bakit hindi ma-prove, di ba, ng CIDG or ng resort owner yung CCTV na ito naglakad sila at this time. Wala silang pinapakita na CCTV na ganun. Para lang, di ba? Kasi di ba they have to prove na aksidente talaga. Yung CCTV na yun talaga ang magpalinaw pero wala. So sa ating analysis, wala nang buhay si Rene. Okay, itinapon doon sa dagat. So syempre magbibitbit yan sila, di ba? Di ba? Gusto niya talaga nila na doon talaga sa malalim kasi kung dyan lang sa mababaw, so magtatanong, bakit nalunod siya dito lang sa mababaw? So kailangan talaga nila doon sa malalim. Di ba? So, nung tiningnan ko, base na rin ito sa picture, makikita niyo naman sino yung mga matatangkad. Diba? Alangan naman si Jared Bahay ang utusan, diba? Or siya yung maglagay doon sa malalim. Ipandak naman siya. So, kailangan talaga yung matangkad. Divine, hindi po siya baguhan. Okay? So, hindi po siya part ng ma-initiate. Right? So, siguro, isa siya sa na tumulong. Kaya nga hindi ko nilagyan justice for Divine, diba? Kasi sa aking analysis, parang siya talaga yung na-aksidente. Okay? So, ang ginawa nila, binitbit nila ng katawan ni Rene. Okay? Doon sa malalim, para sigurado talaga nakapanipaniwala. So si Divine, isa doon sa nagbuhat ng katawan at since matangkad siya, siya yung mas makalapit doon sa malalim. Gets nyo? Diba? Siya talaga yung makakapagbitbit ng katawan doon sa malalim. And take note, diba? Sinabi ni Sam, si Kapihi na 6'10 din, siya yung pinakamalalim. So probably, si Divine, si Kapihi, kung sino yung matatangkad, sila yung magbibitbit ng katawan ni Rene doon sa malalim. Diba? So lulubog na si Rene. Okay, wala nang buhay. Right? Siguro, habang pinupush nila yung katawan ni Rene, natangay ng alon itong si Divine. At hindi pala siya marunong lumangoy. Diba? Kaya nalunod siya. And that's the reason also na nung tumawag sila ng rescue, ang sinabi lang nila, diba, ipapahanap talaga yung Nigerian. Hindi nila sinabi na dalawa pala ang nalunod. Pero doon sa CIDG, diba, sa timeline ng CIDG, nag-headcount daw sila so hindi na nagmamatch ulit. Diba? Nag-headcount daw sila, dalawa lang nawala. Pero bakit yung rescuer sinabi na isa lang ipinapahanap? At nagulat ang rescuer, di ba, na nakita ang katawan ni Rene una kaysa kay Divine. So sa ating analysis, yun na nga, bakit si Divine lang pinapahanap nila? Kasi si Divine talaga yung accidenting nalunod. Okay? Si Rene namatay siya sa hazing. Okay? Sa ating analysis. So kaya nga, yung mga players, si Divine lang pinapahanap kasi alam na nila na wala na si Rene. Wala pa sa tubig si Rene, tigok na si Rene. So bakit mo ipapahanap yung isang tao na alam mo na tigok na? Nagets yung point ko mga kaloys. So kaya si Rene ang pinapahanap nila. Diba? Pero nagulat sila. Akala nila matagal pang lulubog si Rene, siya pa yung umangat na una. Diba? Tapos yung mga statement ng mga players na bigla na lang lumabas, hindi na nagmamatch eh. So yun po ang nangyari. Okay? Sa ating analysis. So balikan natin to after 2 to 3 years. Okay? Pero yun na nga, hindi natin malalaman talaga kung ano nangyari kasi ang gusto nilang palabasin, aksidente. Kaya ang kinasuhan lang ay itong mga coaches for negligence, blah 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 blah. Pero bailable ang kaso, di ba? So alam na natin, gusto nilang palabasin na aksidente, pero sa ating analysis, sobrang linaw na namatay talaga siya sa hazing. Okay? Agree ba kayo mga kaloys?
Sabi ni baka si Mayor din ng Talakugon ang nag-decide regarding case ni. Si Rovilin tama ang sunod-sunuran lang sa sinabi ni Mayor. Actually, nag-ano na tayo dyan, di ba? Nadaan muna kay Mayor. And that's the reason na, explain ko mga kaloys, na yung reward pala ay gusto rin nilang mag-fundraising. Pero hindi sa trust fund. See? Nakita niyo mga kaloys? Tapos ngayon, ako yung baliktarin nila na scammer daw. Hindi sila naman palang scammer eh. Mamaya, isasama natin yan. Okay, sa number 5. Hindi na question. Agree ba kayo mga kaloys dito sa ating ano talagang nangyayari? Yun po ang aking analysis. Okay? Kung may mahimasmasan man or may makonsensya, magsasabi yan, lalo na yung staff. Diba? Kasi kung hazing, alam niya ng staff. Alam niya ng CCTV. Diba? Babalikan natin tong ating final analysis kasi hindi naman ko naman ito buburahin eh. Okay? Tingnan natin kung bumingo ba tayo sa ating analysis. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. For more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. Maraming salamat po.